Sa isang planeta na may 4 na solar system na malayo sa ating mundo, mayroong isang lahi ng mga lalaki na sumulong ng higit sa limitasyon ng tao. Sa halip na manganak ay gumagawa sila ng mga clone, na naging sanhi ng pagliit at pagkawala ng kanilang reproductive organ. Nawala ang mga emosyon mula sa lipunang ito at ang bawat bagong henerasyon ay mas ambisyoso, kaya ngayon ay gusto nilang sakupin ang universo. Ang pinunong si Graydon ay nag-anunsyo na magsisimula sila sa pamamagitan ng pagsakop sa Earth mula sa loob, sa pamamagitan ng pagbubuntis sa mga kababaihan ng tao upang gumawa ng kanilang mga sanggol. Ang mga lalaki ay sumailalim sa espesyal na pagsasanay kung saan sila ay nanunood ng hologram ng isang babae upang malaman kung paano gumagana ang pagpaparami at kung anong mga butas ang dapat gamitin. Tinuruan din silang magsalita tungkol sa mga bagay tulad ng sapatos at magbigay ng maraming papuri sa mga babae. Ang hologram ng isang babae ay ginamit sa loob ng ilang minuto at ang mga lalaki ay tinuruan na madalas magsabi ng "oo" para malaman niyang nakikinig sila. Gumawa sila ng mga simulation date at speedrun upang makita kung sino ang pinakamabilis na makikipag-intimate, na naniniwalang sapat na ang papuri at baso ng alak. Tuwing nagdiriwang sila, pinapadyak nila ang kanilang mga paa sa halip na pumalakpak. Ang unang lalaking napili para sa misyon ay binigyan ng pangalan ng tao na Harold at isang robotic reproductive organ bago siya umalis. Sa Earth, may nakitang kakaiba sa radar ang dalawang piloto bago magsimulang manginig ang eroplano. Iniisip nila na malapit na silang mag-crash, gayunpaman ang eroplano ay natamaan lamang ng dalawang maliwanag na ilaw. Ang mga pasahero ay tumilapon mula sa kanilang mga upuan ngunit ang lahat ay mabilis na bumalik sa normal. Lumabas sina Harold at Graydon sa banyo. Sinabi ni Harold na kailangan lang niya ng 2 araw, at pinaalalahanan siya ni Graydon na bumalik pagkatapos makuha ang sanggol bago nawala sa banyo. Pagkatapos ay lumabas si Harold at sinubukang pormahan ang stewardess na si Rebecca, na nagbanta na isusumbong siya kung hindi siya pupunta sa kanyang upuan. Umupo siya sa tabi ng isang babaeng nagpapanik attack ngunit sinubukan pa rin siyang pormahan, agad na sumuko nang magsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang asawa. Makalipas ang ilang sandali nang lumapag ang eroplano, may lumabas na kotse sa runway at tumama sa mga cart. Ang driver na si Roland ay hindi humingi ng paumanhin dahil siya ay inspector para sa Federal Aviation Administration o FAA. Habang si Roland ay humihingi ng mga detalye tungkol sa insidente, sinubukan muli ni Harold na pormahan si Rebecca at sinampal siya nito. Sa kanyang paglabas ng airport, sinubukan ni Harold ang isa pang babae na nang-insulto sa kanya at hindi siya pinansin, pagkatapos sa isa pang babae na humihingi ng donasyon. Nahulog ang kanyang lata at nang siya ay yumuko para kunin ito, ang kanyang likuran ay nagpasigla kay Harold. Lumitaw ang umbok sa kanyang pantalon at maririnig ang umuugong na tunog mula sa pag-activate ng robotic na pagkalalaki. Paulit-ulit itong hinahampas ni Harold habang pilit na nililigawan ang kasunod na babae na nagmumukha lang siyang katakot-takot. Pagkatapos, pumunta si Harold sa isang bangko kung saan siya magsisimula ng kanyang bagong trabaho. Malugod siyang tinanggap ni Perry, na agad na umamin na nakikipag-intimate siya sa karamihan ng mga babaeng katrabaho. Hiniling ni Harold kay Perry na tulungan siyang maghanap ng babae ngayon, ngunit nag-ambala sila ng kanilang amo. Hangang-hanga ang amo sa peking recommendation letter na ginawa ng mga alien kaya nainis si Perry na mas nagustuhan si Harold. Samantala, hindi gaanong binibigyang pansin ni Roland ang pagtawag ng kanyang asawa kahit na gusto niyang malaman nito na nakakaramdam siya ng pagpapabaya. Si Roland ay nanunood ng video na kinunan ng isang lalaki sa eroplano sa panahon ng insidente at nabigla siya nang makakita ng matingkad na ilaw bago ang static na kinuha sa screen. Pagkatapos ng trabaho, dinala ni Perry si Harold sa club at kumuha siya ng isang manggagawa. Pumunta sila sa kanyang silid upang mag-intimate ngunit una, hiniling niya sa kanya na magsuot ng proteksyon, gayunpaman, pinalipad ng robotic na pagkalalaki ang goma at kinansela ng babae ang gabi. Kinabukasan, dinala ni Perry si Harold sa isang Alcoholics Anonymous meeting, na nagpapaliwanag na madaling makuha ang mga babae rito dahil mahina sila. Nang magsalita si Susan sa mikropono upang ibahagi ang kanyang kwento, agad na naging interesado si Harold sa kanya. Pagkatapos ng pulong, sinubukan ni Harold na kausapin si Susan, ngunit nilapitan siya ni Rebecca. Habang nag-uusap sila, sinubukan ni Susan na umalis ngunit nabangga ng sasakyan ni Perry ang kanyang sasakyan. Naganap ang argumento at hiningi niya ang kanyang insurance information upang ayusin ito.
Ilang sandali pa, sinisikap ni Harold na makipag-intimate kay Rebecca at patuloy siyang naiinis sa umaalingaw-ngaw na tunog. Nag-ambala sila ng isang tawag mula sa kasintahan ni Rebecca, na isang piloto na may asawa. Gumawa ng hindi naangkop na komento si Harold at pinalayas siya ni Rebecca na nagagalit. Kinaumagahan ay nagmamadaling kumain ng almusal si Roland dahil excited siyang pumasok sa trabaho at patuloy na imbestigahan ang insidente. Iniisip ng kanyang asawa na niloloko siya nito at sinubukan ni Roland na ipaliwanag na may mahiwagang nangyari sa isang eroplano na sa tingin ng asawa niya ay malaking kasinungalingan. Sa bangko, hindi mapigilan ni Harold at ng lahat ng mga manggagawa ang pagtitig nang pumasok si Helen. Naghanda si Harold na pormahan siya, para lamang malaman na siya ang asawa ni Perry. Pagkatapos ay dumating si Susan na hinahanap si Perry upang ayusin ang bill ng kotse at sa halip ay sinubukan ni Harold na manligaw sa kanya. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni Susan na isa siya sa mga lalaking pumunta sa pulong ng AA para sa mga mahihinang babae at tinawag siyang kasuklam-suklam. Nang ibigay niya kay Perry ang bill, narinig ni Helen na nasa AA meeting siya kagabi kaya nagpanggap si Perry na may problema siya sa pag-inom para pagtakpan ang kanyang pagtataksil. Pagkatapos, sinubukan muli ni Harold si Susan at sa una ay sinabi niyang hindi, ngunit mapilit siya at siya ay desperada kaya sa wakas ay tinanggap niya ang imbitasyon na maghapunan. Sa gabi, pumunta sila sa restaurant at hinayaan ni Harold si Susan na magsalita ng ilang oras habang paminsan-minsan ay nagsasabi lang ng oo. Nang tanungin siya ni Susan kung ano ang kanyang misyon sa buhay, sinabi niyang inilagay siya sa Earth para magkaroon ng anak at naging emosyonal si Susan dahil kadalasan ay ayaw ng mga lalaki ng commitment kaagad. Habang nagsisimulang dumaginding ang singit ni Harold, inamin ni Susan na nahihirapan siyang magtiwala sa mga lalaki. Pagkatapos, pumunta sila sa kanyang apartment at si Harold ay nagmamadaling pumunta sa kanyang kwarto nang hindi man lang nagpapaalam. Pagkatapos ay sinimulan niya itong halikan, gayunpaman itinulak siya ni Susan at ipinaliwanag na sinusubukan niyang ayusin ang kanyang buhay, kaya hindi na siya makikipag-intimate hanggang sa siya ay magpakasal. Nagpanik, umalis si Harold. Nang sumunod na araw ay nagpakita si Harold sa banyo ng eroplano upang makipagkita kay Graydon, na nagsabi sa kanya na magpakasal kay Susan para sa kapakanan ng kanilang plano. Samantala, ininterview ni Roland si Rebecca tungkol sa insidente at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kakaibang pag-uugali ni Harold, na pagtantong hindi niya ito nakitang nakasakay bago ang mga ilaw. Nagkomento din siya sa umaalingaw-ngaw na tunog. Nang tingnan ni Roland ang listahan ng mga pasahero, hindi niya mahanap ang pangalan ni Harold. Sa bangko, hinanap ni Susan si Harold para magbukas ng account at sinurpresa siya ni Harold sa paghiling sa kanya na pakasalan siya. Walang imik si Susan at humingi ng oras para pag-isipan ito. Nang maglaon habang ipinapakita niya ang bahay sa mga potensyal na mamimili, napagtanto niyang gusto niyang may kasal at magkaroon ng bahay na katulad ng sa kanila. Tinalakay niya ang isyu sa kanyang mga kaibigan sa tanghalian at napagpasyahan niyang nauubusan na siya ng oras. Nang hapong iyon, tinawagan ni Susan si Harold at pumayag na pakasalan siya. Agad na sinimulan ni Harold ang pag-aayos ng mga bagay-bagay at hiniling kay Perry na asikasuhin ang kanyang mga kliyente habang mawawala siya ng ilang araw. Ang dalawa ay nagkaroon ng pribadong kasal sa maliit na kapilya at si Susan ay nagbahagi ng magandang talumpati. Ngunit isang pangungusap lamang ang sinabi ni Harold. Nang opisyal na silang kasal ay pumunta sila sa kanilang silid sa hotel at sa wakas ay nagawa na ni Harold ang layunin. Dahil mekanikal ang kanyang sandata, kaya niyang magpatuloy ng hindi napapagod at pinanatili si Susan sa kama ng ilang araw. Sa kalaunan, napagod si Susan at kinumbinsi siya na bisitahin ang ilang mga magagandang pasyalan na hindi na-enjoy ni Harold. Samantala, sinasamantala ni Perry ang trabaho ni Harold at nakumbinsi ang kanyang amo na si Harold ay isang uri ng kilabot. Pagbalik ni Harold sa opisina, nadatnan niyang sinusuri ni Roland ang kanyang opisina. Tinanong ni Roland si Harold tungkol sa paglipad habang naglalagay ng malaswang magazine sa desk. Ang singit ni Harold ay nagsimulang dumaginding kaya pinatalas niya ang lapis upang matakpan ang ingay. Sa bahay, sinabi ni Susan sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kakaibang pagkalalaki ni Harold at natutuwa sila dito. Nang dumating si Harold, bahagya siyang nag-hi at nagmamadaling pumunta sa kwarto. Sinundan siya ni Susan at pinuna siya para sa kanyang asal, gayunpaman, nais lamang malaman ni Harold kung siya ay buntis na. Dahil dito,
Naramdaman ni Susan na binabalewala at sinikap ni Harold na tiyakin sa kanya na nagmamalasakit siya, kaya niyakap siya nito na nagpadaginding sa kanya. Maya-maya ay sumubok si Susan ng panibagong pregnancy test at negatibong muli. Naiinis si Harold sa paksa at pakiramdam ni Susan ay pinahahalagahan lang niya ito para sa kanyang sinapupunan. Si Harold ay patuloy na gumagawa ng mga walang kaalam-alam na komento at naging dahilan upang mapuno si Susan, kaya't siya ay nagreklamo sa kung paano siya nangangailangan ng higit pa mula sa relasyong ito upang ito ay gumana. Humingi siya ng pag-comfort at kinailangang turuan si Harold kung paano siya yakapin, ngunit sinusubukan niyang makipag-intimate. Muling sumabog si Susan at sinabing dapat siyang maging mas makatao, na naging dahilan upang siya ay mataranta at tumakas. Hindi nagtagal ay nakipagkita muli si Harold kay Graydon sa banyo ng eroplano at sinabing gusto niyang umalis sa misyon. Pinagbawalan siya ni Graydon at sinabihan siya na kung nahihirapan siya kay Susan, dapat ay kumuha siya ng ibang babae para buntisin. Samantala, si Roland ay kumukuha ng mga drawing ng alien dahil sa tingin niya ay isa si Harold. Pagpunta niya sa airport, nakatanggap siya ng tawag na nagsabi sa kanya tungkol sa isa pang eroplano na nakakita ng parehong mga ilaw at kasama ang parehong Harold na sakay. Nang gabing iyon, pumunta si Harold sa bar at sinabi sa matandang babae na siya ay isang alien habang umiinom. Gayunpaman, ang babae ay nakainom ng labis at nahimatay. Sa sandaling iyon ay dumating si Helen at nakipag-usap kay Harold, natuwa sa kanya. Hindi nagtagal ay nagsimulang dumaginding ang kanyang singit at inimbitahan siya ni Helen sa kanyang bahay habang si Roland ay nakamasid sa malayo. Sinubukan ng dalawa na mag-intimate, gayunpaman, huminto ang pagdaginding at hindi na magagawa ni Harold na gumanap. Pumunta siya sa banyo at sinampal ito upang gumana at si Roland ay lumitaw sa bintana para kunan siya ng litrato. Nataranta si Harold nang makarinig siya ng ingay at sinabi kay Helen na hindi niya ito magagawa, kaya ipinaliwanag niya na marahil ay nakukonsensya siya kay Susan. Pag-uwi ni Harold, sinalubong siya ni Susan ng isang kanta at ibinalita na buntis siya, kaya nagkasundo sila sa isang yakap. Kinabukasan, napakaganda ng mood niya kaya hindi niya pinansin si Perry na nakikipag-intimate sa isa pang empleyado sa vault. Narinig niya mula sa kanyang amo na ang promosyon ay pinag-iisipan kung si Harold o Perry, kaya ipinadala ni Harold ang amo sa vault upang ipakita sa kanya ang katotohanan. Samantala, si Roland ay nakikinig sa radyo at nalaman mula sa balita na ang balanse ng kuryente sa gitnang silangan ay nagbabago dahil ang isang bansa ay nagkakaroon ng mas maraming anak kaysa sa iba. Napaisip siya kung ganoon din ang diskarte ng mga alien. Sa sandaling iyon ay sinabi ng kanyang asawa na aalis na siya dahil nakita niya ang larawan ng hubot-hubad na si Harold, kaya sa tingin niya ay nasa closet si Roland. Sinubukan ni Roland na ipaliwanag ang kanyang buong teorya ng alien at ang kanyang galit na asawa ay umalis sa bahay. Kinabukasan, sinabi ni Perry kay Harold na sa palagay niya ay may karelasyon si Helen. Si Harold ay gumanap na inosente, gayunpaman, bigla siyang inakusahan ni Perry na inaakit ang kanyang asawa at nangaagaw. Nang ipaalala ni Harold kay Perry na ninakaw niya ang kanyang trabaho, na-offend si Perry ngunit mabilis na nagbago ang kanyang saloobin at sumunod sa isang babae sa vault. Sa paglipas ng mga araw, napansin ni Susan na ayaw na ni Harold na makipag-intimate at ginugugol ang lahat ng kanyang libreng oras sa panonood ng TV. Hindi niya siya pinapansin kapag sinusubukan niyang pag-usapan ang issue, kaya ibinato niya ang remote sa dingding, nabasag ito. Gustong umalis ni Harold para bumili ng bago at ipinaalala ni Susan sa kanya na may plano silang mamili para sa sanggol. Gayunpaman, umalis pa rin si Harold para sa tindahan ng electronics. Maya-maya ay pumunta sila sa doktor at patuloy na binabanggit ni Harold ang remote habang nagpapa-ultrasound si Susan. Ang doktor ay nabigla nang makita niya ang screen dahil tiniyak sa kanya ni Susan na siya ay buntis sa loob lamang ng 6 na linggo ngunit ang fetus ay mukhang 5 buwang gulang. Nag-aalala si Susan, ngunit nagmamadaling umuwi si Harold at ipinaalala sa kanya na ang mahalaga ay maging malusog ang sanggol. Nang pumasok si Harold sa trabaho, nadismaya siya nang marinig na si Perry ang na-promote. Bigla siyang nagalit at sumigaw kay Perry, na sinabing malamang ay gumagawa din siya ng kababalaghan sa amo. Ininsulto siya ni Perry at si Susan, kaya sinuntok siya ng galit na si Harold. Kalaunan ay ibinahagi niya ang kwento kay Susan, na nagpaliwanag na ang pagkabigo ay tao lamang at itinuro na siya ay umiiyak.
Nagulat si Harold dahil wala siyang dapat na maramdaman at sa wakas ay humingi ng tawad kay Susan para sa kanyang inasal nitong mga nakaraang araw. Naghalikan siya at ang kanyang singit ay dumaginding, kaya nakapag-intimate sila sa wakas. Makalipas ang ilang linggo, bumili ng bahay ang mag-asawa para sa kanilang bagong buhay na magkasama. Sa umaga ng Pasko, sinurpresa ni Harold si Susan ng isang kuna, ngunit naputol ang sandali nang pumuntok ang kanyang tubig at kinailangang magmaneho si Harold ng napakabilis para dalhin si Susan sa ospital. Samantala, sinubukan ni Roland na sabihin sa kanyang amo sa FAA ang tungkol sa kanyang teorya sa alien at dinala sila sa tahanan ni Harold para lamang marinig mula sa kapitbahay ang tungkol sa sanggol. Di nagtagal ay nanganak na si Susan na napapalibutan ng napakaraming espesyalista dahil sa kanyang kakaibang sitwasyon. Nag-aalala siya dahil hindi niya naririnig ang pag-iyak ng sanggol, ngunit tiniyak ng doktor na malusog ang bata at inilagay siya sa kanyang mga bisig. Nawala ang kaligayahan ni Harold nang makita niyang pinagmamasdan siya ni Graydon sa labas ng silid. Nang maglaon habang nasa delivery room ang sanggol, ipinaalam ni Harold kay Susan na kailangan niyang umalis at hindi na babalik. Galit na galit, sinigawan siya ni Susan at pinaalis siya ng nurse. Sa oras na dumating si Roland kasama ang kanyang mga tauhan, wala na si Harold. Hinulaan na babalik na si Harold sa kanyang planeta, nagmamadaling pumunta si Roland sa airport at naghanap ng flight na may pangalan ni Harold. Sumakay siya sa parehong eroplano at sinubukang sundan siya sa banyo, ngunit nakaharang ang isang pasahero. Biglang tumama ang mga ilaw sa eroplano at yumanig, kaya nang tuluyang marating ni Roland ang banyo, wala na si Harold. Pagkatapos, pinilit siya ng kanyang amo na magpahinga muna, at sinabing nababaliw na siya. Sa ospital, binigyan ng doktor si Susan ng pampakalma bago ibinalita ang masamang balita, nawawala ang kanyang anak. Sa planeta ng alien, ang mga lalaki ay dumaan sa isang bagong programa ng pagsasanay batay sa karanasan ni Harold. Ang hologram ay nakabatay na ngayon kay Susan, kaya kapag kailangang turuan sila ni Harold kung paano haharapin ang ilang mga sitwasyon, tinitingnan niya ang mukha nito at nakukonsensya. Bigla niyang pinatay ang hologram at sinabi sa mga lalaki na ang Earth ay puno ng salungatan, ngunit iyon ay isang magandang bagay dahil nakakatulong ito sa mga tao na matuto ng higit pa tungkol sa kanilang sarili. Nagtanong din siya kung bakit kailangan nilang sakupin ang Earth at isuko ang mga emosyon, kaya inutusan ni Graydon ang mga gwardya na kaladkarin siya palayo. Sa kanyang paglabas, nagulat siya nang matuklasan na kinidnap ng mga alien ang kanyang sanggol. Pagkatapos, pinagalitan ni Graydon si Harold sa harap ng lahat at ipinahayag na pinatahimik nila ang babae sa bar dahil sinabihan siya ni Harold na isa siyang alien. Nang tanungin muli ni Harold ang system, inanunsyo ni Graydon na ipapadala siya sa Purification Center. Muli siyang kinaladkad ng mga gwardya, ngunit sa pagkakataong ito ay pinatumba sila ni Harold. Agad siyang tumakbo upang iligtas ang kanyang sanggol at nag-trigger ng alarma, na naging sanhi upang sundan siya ng mas maraming gwardya. Hindi nagtagal ay napalibutan siya ng mga armadong lalaki, gayunpaman, umatras sila nang umiyak ang sanggol. Hiniling nila kay Harold na patahimikin siya, kaya nagsimulang gumawa ng kasinungalingan si Harold tungkol sa kapangyarihan ng mga sanggol upang mas takutin sila. Pagkatapos ay nagsimulang umihi ang sanggol sa mukha ng mga lalaki at tumakbo sila sa gulat, na nagpapahintulot kay Harold na hawakan ang teleporter at lumitaw sa isa pang eroplano. Sa bahay, si Susan at ang kanyang mga kaibigan ay gumagawa ng mga poster para sa nawawalang sanggol na may mukha ni Harold bilang kidnapper. Sa sandaling iyon ay nagpakita siya at sa wakas ay naalala ang mga pangalan ng mga kaibigan. Agad na kinuha ni Susan ang kanyang anak at pinakiusapan ng kanyang mga kaibigan na alagaan ito para makausap niya si Harold ng pribado. Sinabi sa kanya ni Harold ang buong katotohanan, ngunit hindi siya naniniwala sa kanya at sinubukang tumawag ng pulis. Desperado, ipinakita nila Harold ang maliwanag na ilaw sa kanyang ilong habang si Roland ay nanunood mula sa bintana. Umiyak si Susan habang humihingi ng paumanhin si Harold, na nagsasabing hindi niya naiintindihan kung ano ang pag-ibig. Pagkatapos ay hinalikan niya ito sa noo at umalis. Sa labas ay nakasalubong ni Harold si Roland, na humiling sa kanya na umuwi at ipakita ang liwanag sa kanyang asawa upang maniwala rin siya sa kanya. Sa sandaling iyon ay hinarang ni Graydon ang kanilang daan at pinagbantaan sila ng sandata ng alien. Gayunpaman, mabilis siyang pinatay ni Roland gamit ang normal na bala. Pagkatapos ay binuhat niya ang katawan at umalis upang patunayan sa mundo ang kanyang teorya.
Biglang lumabas si Susan at sinabi kay Harold na hindi rin niya alam kung ano ang pag-ibig, kaya gusto niyang matutunan nila ito ng magkasama. Ang mag-asawa pagkatapos ay nagkasundo sa isang halik. Makalipas ang ilang araw ay nagkaroon sila ng maayos na seremonya ng kasal kasama ang mga kaibigan mula sa magkabilang planeta. Si Roland ay dumalo kasama ang kanyang asawa dahil nagkaayos na sila, at si Perry ay kasama ng kanyang asawa at kanyang kerida. Sa pagkakataong ito si Harold ay naghanda ng ilang magagandang salita para sa kanyang panata, at ang masayang halik ay naging sanhi upang dumaginding ang pagkalalaki ng lahat ng mga alien. Sa kanilang pagpunta sa honeymoon, ibinalita ni Harold na gusto ng mga alien na siya ang maging bagong pinuno at nagmungkahi na manirahan sa kabilang planeta. Gayunpaman, gusto ni Susan na magkaroon ng normal na buhay ang sanggol at pinilit siyang mag-commute. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.